naman ni para makapag-start. Opo, pasensya na mga kapatid ha. Nag-call po kasing husband ko bigla nung nag-join ako kanina, kaya napababa ako bigla. So, ayan po. Let's start to pray na mga kapatid. Tayo po ay humingi ng paggabay sa Panginoon para sa gawain na ito. Humingi po tayo ng tawad. At tayo po ay magpalinis sa Panginoon at tayo po ay magpuri. Dakilain po natin ng Panginoon para sa gabing ito at sa pang-araw-araw ng ating buhay. Let's invite the presence of the Lord and Holy Spirit, help us in this prayer po. Panginoong Diyos po naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon para sa isa na naman pong gabi na kami ay inyong pinagsama-sama para pagsalu-saluhan ng inyong banal na salita at upang ihayag ang inyong kingdom gospel. Ang Holy Spirit yun na po mismo ang siyang maghahayag nito at maglalahad, magtuturo at hindi na po ako. Hindi na sa aking karunungan. Ganon din po sa kay Sis Angel. After ko, Lord, kayo na po Holy Spirit ang magturo at hindi na po kami. Lord God, nagpapasalamat po kami sa walang hanggang pagmamahal niyo sa pang-araw-araw, sa pagprotekta, sa paggabay, sa pagpuspos sa amin ng karunungan, sa pang-araw-araw po na pagpapalakas sa amin, pagpapatatag at pagpapatibay ng aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat po. Lord God, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakasala, sa mga naiisip, mga nasasabi, nagagawa, nakikita, naging mga maling pag-uugali, mga maling motibo, o mga nararamdaman na hindi naaayon sa inyong kalooban. Lord God, patawarin niyo po kami at kami inyong linisin, kami inyong ituwid, Panginoon, at kung kami po ay nawawala sa inyong kalooban, Panginoon, hatakin niyo lang po kami pabalik, kami disiplinahin niyo po, Panginoon, at huwag niyo po kami hayaan na mawala sa inyong presensya, Panginoon. Dahil po hindi po namin ito kaya, Panginoon. Lord God, alam po namin na sa pang-araw-araw, tanging ang salita mo lamang po ang siyang magbibigay po sa amin ng lakas dito sa aming walk. At dito po sa pang-araw-araw naming battle, spiritual battle, Panginoon, ang word niyo po ang aming sandata, Panginoon. Lord God, nawa po ay palagi po namin maisuot ang inyong full armor. At nawa, kung ano man po pinagdadaanan ng bawat isa sa aking mga kapatid, ay bigyan niyo po sila ng karunungan, Panginoon, kung paano mo pagtatagumpayan ang lahat ng napagdadaanan po nila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Alam po namin na ang lahat ng ito ay talagang nakasulat na po sa inyong salita, nangyayari na po at fulfill ng prophecy, Panginoon, at kami po ay sabik na sa inyong nalalapit na pagbabalik, Panginoon. Kaya sa pang-araw-araw po, kami po ay nagagalak, kami po ay naghahanda, kami po ay talagang nag-iipon ng oil, at yung aming fire, Panginoon, pagliyabin niyo po ito sa pang-araw-araw, pagtibayin yung pananampalataya ng bawat isa, huwag niyo pong hayaan na meron pong tumalikod sa amin, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, Panginoon, dahil alam po namin na ang pagtalikod ay kamatayan po ang dala, Panginoon. Dahil nandito na po kami sa magandang estado, kailangan na lamang po namin tiisin hanggang sa huli sa inyong nalalapit na pagbabalik, at nananatili na nananampalataya at tapat sa inyo, Panginoon, hanggang sa inyong pagbabalik, na napanatili ang kabanalan ng aming pamumuhay, Panginoon. Nawa po, puspusin niyo ng karunungan ng bawat isa, bigyan niyo po ng kaunawaan sila, maisa-isip, maisa-puso, maisa-buhay ang bawat salitang kanilang mapapakinggan sa gabing ito, at bigyan niyo po sila ng kaahawan, kagutuman, at intimacy, zeal po sa inyo, Panginoon. At nawa po ay yung mga inaatake po ngayon ng kaaway, Panginoon, sa kanilang mga isipan, sa mga temptations, Panginoon, harangin niyo ang lahat ng ito. We rebuke and bind all the works of the evil, Panginoon. Lahat ng ito ay hindi magpa-prosper sa aming mga buhay. And cover us with your holy blood, Panginoon, itong mga gawain, itong mga live, lahat ng mga nangangaral, nag-share ng inyong kingdom gospel, Panginoon, ay i-cover niyo po kami, lahat ng aming mga mahal sa buhay, i-cover niyo po kami lahat ng inyong holy blood, Panginoon. In Jesus' mighty name, Panginoon. Hindi ko na po hahabaan ng panalangin na ito. Nawa po ang lahat ng panalangin ng bawat isa ay kayo na po ang bahalang duminig nito, Panginoon, nang naaayon pa rin sa inyong kalooban na siyang masunod sa aming buhay at hindi na po yung sa amin. Yun lamang po, Panginoon, lahat ng papuri, pagpupugay, pasasalamat, pagsamba, kaluwalhatian, kabanalan, kapangyarihan, at kaharian ay mapasa inyo ngayon at magpakailanman. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, in the mighty name of Lord Jesus Christ, our Lord of Lords, King of Kings, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, our only living God. Amen. Ayan po, tayo mag-start na mga kapatid. Ayan, pagpatuloy po natin yung Amos.
Nasa ano na po tayo mga kapatid? Chapter 3. Chapter 3 and chapter 4 po mga kapatid. Sa ASD po tayo. Ayan, start na po tayo. Amen. Ayan. Amos chapter 3 po. Ipinatawag ang mga saksi laban sa Israel. Kayong mga taga-Israel na ang mga ninuno ay inilabas ng Panginoon sa Ehipto, pakinggan ninyo ang sasabihin niya laban sa inyo. So, eto po no, doon pa lamang po sa chapter 1, pinahayag po doon ni Propeta Amos na ang boses ng Panginoon ay umaalingaw-ngaw, dumadagundong. Talagang nagwa-warning siya. Talagang magbago na kayo. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Ang kalooban niya ay tayo'y magbago at tayo'y maituwid niya yung ating mga pamumuhay at tayo din po ay maligtas. So yun po ang gusto ng Panginoon. Ang tayo po ay magbago ang pamumuhay patungo po sa Kanya. Sabi po dito, no, sa lahat ng bansa sa buong mundo, kayo lamang ang aking pinili na maging mga mamamayan ko. Kaya parurusahan ko kayo dahil sa lahat ng inyong mga kasalanan. So dito po, no, pinapabatid po dito na ito nga, yung mga Israelita po, ang kanyang mamamayan, ang kanyang mga unang pinili, mga kapatid. Ngunit, di ba alam naman po natin na talagang nireject nila ang Panginoon, paulit-ulit na nilalapastangan, sinusuway, at hanggang ngayon, di ba, ang tawag dito, sa nababasa po natin mga kapatid, yan pinapahayag po dito, na parurusahan po niya. At yun po, talaga na-fulfill na po yan yung prophecy sa ibang mga books po. Malalaman po natin yan. Diba, na-topic na rin po natin yan. Na na-fulfill nga po na kung anong sinabi ng Panginoon na mangyayari. Diba, kung anong sinabi niya na ipupur niya na parusa, wrath, or galit, judgment, ay siyang nangyari po. So, balikan po natin yan no, sa Deuteronomy 7:6 or sa Exodus 19 na sinabi ng Panginoon na diba ito ang kanyang mga mamamayan, ang mga taga-Israel. So, sabi po dito, sa Deuteronomy, balikan po natin na kung dati, di ba, mga physical Jews, mga pinanganak na Jews, pero ngayon, alam naman po natin, no, mga spiritual Jews na. Hindi na po tuli sa physical, kundi, di ba, in spirit na po mga kapatid. Hindi na nga po mahalaga kung tuli sa physical or hindi. Ang mahalaga po ay kung nag-o-obey ka, di ba, naka-align ka sa will, nakapasakop ka sa will ng Panginoon, mga kapatid. Sabi po dito, no, balikan lang po natin, mga kapatid. Sabi sa Deuteronomy 7:6. Ayan, ang sabi po dito, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession. Out of all the peoples, you who are on the face of the earth. So yun po yung sinabi dito sa unahan. Among all, sila daw po yung kanyang piniling mamamayan. Na-realize nga po natin mga kapatid, no? From physical, Israel noon, ngayon spiritual na. Ganun po yun, no, mga kapatid, lagi po from physical, from sin to unseen, to spiritual, mga kapatid. So ngayon, spiritual na po ito, spiritual Israel, spiritual Diyos na po. So sabi po dito, no, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi sila magkasundo? Umaatungal ba ang leyon sa kagubatan kung wala siyang mabibiktima? Aatungal ba siya sa loob ng kanyang yungib kung wala siyang nahuli? Mahuhuli ba ang ibon kung walang pain na inilagay sa bitag? So basahin ko lamang po yung mga talinhaga dito, no? Paliwanag po natin pagkatapos. At iigkas ba ang bitag kung walang nahuli? Hindi ba't nanginginig sa takot ang mga tao sa tuwing patutunugin ang trompeta na nagpapahiwatig na may paparating na kaaway? Mangyayari ba ang kapahamakan sa isang lungsod kung hindi ito pinahintulot ng Panginoon? So ito po yung ibig sabihin mga kapatid. Sabi dito, no, hindi naman po magwa-warning ang Panginoon ng ganito kung ang mga tao ay sumusunod sa Kanya. Diba? Kung talagang sumusunod at ang mga tao ay namumuhay ng tama at ayos sa paningin ng Panginoon, hindi na po niya kailangan, di ba, mag-warning ng ganito. Na paulit-ulit na sila'y pagsabihan, di ba, through prophets, mag-warning na kung hindi pa sila magbago, ay sila'y paparusahan na ng Panginoon. Di ba? Yan po yung ibig sabihin dito. Di ba, sabi po dito,
na mangyayari ba ang kapahamakan sa isang lungsod kung hindi ito pinahintulutan ng Panginoon? So, Panginoon po, Panginoon at Panginoon ang magbibigay ng kapahamakan na ito. Itong wrath na ito. Para po kaparusahan sa kanilang mga ginagawang kasamaan. Lantaran na po kasi mga kapatid, i-relate natin sa ating generation. Kung sino pa yung sinasabi na sila'y tumatawag sa Panginoon, sinasabi nila, kilala nila ang Panginoon, ginagamit nila yung pangalan ng Panginoon. Kasi, di ba, yung sinasamba nila, nagsisimba nga po sila. Diyan nga sa mga bahay-sambahan, di ba, nandyan pa sila. Pero ang sabi ng Panginoon, sino ba ang pinapahiya nyo sa ginagawa nyo? Di ba't ang mga sarili nyo? Kasi nakikita naman ng Panginoon ang totoo nyong ginagawa ng patago. You cannot fake God. You can fake people but not God. Hindi mo pwedeng laruin ng Diyos. Hindi mo siya maluloko. Kung sino nga po yung sinasabi na sila'y banal, na sila'y, diba, na sila'y banal ng isang araw, ngunit pagkatapos, magsimba. Heto na naman sa paggawa sa kasalanan. Iba ang pamumuhay sa public, iba sa private pagpatago na. May double life mga kapatid. Kaya yun nga po, no, lagi natin nababanggit sa Jeremiah 7, nasabi ng Panginoon, na kung sino pa daw yung mga nagsisimba at tinataas yung pangalan niya dyan sa mga bahay-sambahan, sila pa tong lumalapastangan sa kanya. Na hindi naman ang Panginoon ang pinapahiya nila, kundi ang mga sarili nila kasi sila din yung nagpapahamak sa sarili nila. Dahil nakikita po yan ng Diyos. Accountable po sa kanila yan sa Judgment Day. So sabi po dito mga kapatid, verse 6. Tapos na pala tayo dyan. Nasa verse 7 na po tayo, Brother Charles. Ang sabi po dito, sa katunayan, hindi gumagawa ng anuman ang makapangyarihang Panginoon na hindi muna niya ipinababatid sa kanyang mga lingkod na propeta. Napakabuti nga po ng Panginoon, no? Before niya i-pour out yung wrath, kahit nga po dun sa plague, di ba dun sa Egypt, nag-warning muna siya eh. Nag-warning muna talaga siya. Before niya i-pour out yung kanyang galit. Para po yung mga nakinig at magbabago ay hindi masasama. Ngunit, sa katigasan ng mga tao, sa pride nila, yung mga paniniwala nila ang nagpatigas sa kanilang mga puso, nandyan sila sa kasarapan ng mundo sa paggawa nila ng kasalanan, lalo pa silang lumalala at hindi pinapakinggan ang mga mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. So sabi po dito, no, sino ang hindi matatakot kung umaatungal na ang leon? Tinutukoy po dito, no, Panginoon. Sino bang hindi matatakot? Diyos na lumikha, Diyos na buhay, Diyos na banal. Dahil siya'y banal, hindi niya pwedeng hindi paparusahan ang mga hindi namumuhay ng walang kabanalan, di ba? Mga namumuhay sa lawlessness, walang kabatas-batas. Pagnanasa ng laman, talagang wickedness. This generation, yan, wicked generation. Na kung dito, sa Old Testament, ganyan nakalalaw, what more pa ngayon? Na ang sabi dito, sinong hindi matatakot kung umaatungan na ang leon? Tayo nga po, no, na nagbabasa ng salita ng Diyos, nalalaman natin yung tunay niyang ugali. Yung tunay niyang katangian mula sa Old Testament, New Testament hanggang ngayon, hindi po siya nagbabago. So tayo yung nakakaalam. Tayo yung nakakakilala sa Kanya. Na He is just. He is a fire, consuming fire. Kaya nga po, yung mga tao na hindi po nalalaman ng totoo sa salita ng Diyos, ni hindi po nagbabasa, hindi po nila alam ito. Kaya wala po silang takot sa Panginoon. Hindi po tulad natin. Sino kaya ang hindi magpapahayag ng mensahe ng makapangyarihang Panginoon? Kung ang makapangyarihang Panginoon na mismo ang nagsasalita sa Kanya. Ito nga po, no? Wala na po talagang takot ang mga tao dito this generation. Sabi nga po, 'di ba, diyan sa mga bahay-sambahan o sa mga simbahan, fear of the Lord left the church. Po talaga. Kasi diyan po magsisimula eh. Kailangan kang magkaroon ng takot at respeto sa Kanya, sa Kanyang salita para ikay sumunod. Yan ang gusto niya. Kasi fear is the beginning of wisdom. The moment na narinig mo ito, kingdom, 'di ba? Nagpapahayag tayo sa pang-araw-araw ng kingdom gospel. Pagka nagkaroon na sa'yo ng parang tumusok sa'yo, nagkaroon ka ngayon ng takot.
Kikilalanin mo na ngayon siya. Hanapin mo na ngayon ang kaharian niya. Kikilalanin mo kung ano talaga ang Panginoon, kung sino talaga siya, kung ano yung pag-uugali niya mula dito sa unahan hanggang sa hulihan. Siya yan. So doon ka magkakaroon ng takot na nalalaman mo na sa lahat ng mga nagkakasala, na kapag nilinis niya nang nagbago at bumalik na naman sa kasalanan, nagrumi na naman, ay paparusahan pa rin niya. Kaya magkakaroon ka ng takot na bumalik pa sa dati mong pamumuhay. Di po ba? So sabi po dito, ipahayag ninyo sa mga pinunong nakatira sa matitibay na bahagi ng Ashdod at Ehipto, na natapik po natin yan yung Ashdod, no? Dito po yan sa Philistines. Lugar po sa Philistines na na kasama po dito na mapaparusahan, which is nangyari na po, no? Fulfilled na po yan. So sabi po dito, magtipon kayo sa mga burol sa paligid ng Samaria. Diba yung kanina, Ashdod and Ehipto, sabi po dito, magtipon kayo sa mga burol na sa paligid ng Samaria at tignan ninyo ang kaguluhang nangyayari sa lungsod na ito at ang panggigipit sa mga mayayaman nito. Heto din po, yung kinasusuklam ng Panginoon dito. Diba? Sa mga taga-Israel. Yung kanilang social injustice. Yung mga mayayaman, yung mga elite, yung mga matataas yung estado sa lipunan, sila yung nang-aapi ng mga dukha. Na ultimo, natapik nga po, diba, sa kahapon, sa Amos 1 and 2, na kahit ultimong isang sandalyas lang yung utang, talagang ibebenta nila. Diba? Aanuhin nila yung buhay ng taong ibebenta nila as a slave. Ganon kalupit itong mga mayayamang ito. So sabi po dito, no, panggigipit, oppression. Ito po talaga sa Old Testament, no, yung sa slavery. Yan po talaga, slave. Kaya dito nga din po, no, sa chapter 1, na nalaman natin yung mga neighboring, yung mga katabing mga lugar ng Israel na karaniwan dito ay kanilang mga kaaway. Yan yung mga natapik natin, yung mga Edom, yung mga Tiro, Philistines, Damascus, Moab. Ayan. So, dito karaniwan, katulad dito sa Tiro at sa Gaza. Grabe, no? Slave trade po ang ginagawa. Dinadakip, kinukuha yung mga Israelita at binibenta dun sa kalaban, sa Edom. Para sa ano? Sa pera. Pinagkakakitaan po, mga kapatid. Diba? So, yan ang kinasusuklam ng Panginoon, kaya pinupour out niya ang kanyang galit. Sabi po dito, no, sapagkat ito ang sinabi ng makapangyarihang Panginoon laban sa Samaria. Hindi sila marunong gumawa ng matuwid. Ang matitibay na bahagi ng kanilang lungsod ay puno ng mga bagay na ninakaw at sinamsam. Greed, which is leading to idolatry talaga, laman. Mga kapatid. Kasi nga po, no, tawag dito, dahil nga po sila ay nakatuon sa yaman sa mundo, nandyan sila sa pagpapayaman, pagsamsam ng mga hindi sa kanila, ninanakaw nila, at pinakikinabangan nila. Ganyan nga po, no, kahit, di ba, sa Babylonia, di ba? Ganyan din po yan, yung mga kayamanan, sinasamsam nila, at pinapakinabangan, di ba? Kaya po sila pinarurusahan ng Panginoon. So sabi po dito, kaya ito ang sinasabi ng makapangyarihang Panginoon. Lulusubin sila ng mga kaaway at gigibain ang kanilang mga kampo. Sasamsamin ng mga kaaway ang mga ari-arian sa matitibay na bahagi ng kanilang lungsod. So kahit gaano ka pa makapangyarihan, tulad na nga po ng natapik natin, no, kahapon, yung kay Usha, King Usha, or ang pangalan niya na isa pa ay Azariah, na noong una, maganda pa yung ginagawa niya. He is doing good in the sight, in the eyes of the Lord. Talagang prinosper siya ng Panginoon. Pinuspo siya na siya'y magtagumpay. Ngunit sa huli, he grew proud. Naging prideful siya, mga kapatid. Tawag dito? Mayabang. Naging prideful, mga kapatid. At naging unfaithful na sa Panginoon kasi yun yung nangyayari. The more na nagiging prideful ka, sa sarili mo na ikaw nagtitiwala at hindi na sa Diyos. Wala na sa Diyos yung faith mo. So, the moment na katulad nga po yun, nalaman natin na itong si King Usha, nung una prinosper ng Panginoon, but he grew prideful or proud, siya ay pinarusahan ng Panginoon. Binigyan siya ng leprosy. Na
hanggang sa kamatayan niya, siya ay may sakit. Diba? So dito po natin malalaman mga kapatid, na hindi po talaga pinalalagpas ng Panginoon ang kasamaan ng tao. Kahit pa sa una ikay mabuti, kahit pa sa una ikay nasa Kanya, lumalakad ng matuwid, pero kung bumalik ka na naman doon, parurusahan ka pa rin. Katulad na nga po niyan di ba? King Usha. So sabi po dito, no, papasakamayin ng Panginoon ito sa kalaban. Diba yan, no, sasamsamin ng mga kaaway ang mga ari-arian sa matitibay na bahagi ng lungsod. Kaya nga po dito sa Old Testament talagang mga nations by nations yung pagsasakop, no? Sakop-sakopan sila ng mga imperyo, nations. Pero this generation, na po sa pagbabalik ng Panginoon, mundo na po, buong mundo na. So sabi po dito, ito pa ang sinasabi ng Panginoon, ang maililigtas lang ng isang pastol sa tupang sinisila ng leon ay maaaring 2 paa o 1 tainga lamang. Ganoon din ang mangyayari sa inyong mga Israelitang nakatira sa Samaria. Wala kayong maililigtas kundi bahagi na lamang ng inyong magagandang higaan. Sa makatuwid, hindi na mapapakinabangan yung maililigtas nila. Diba sabi na nga po, no, bahagi na lamang ng higaan. Ibig sabihin, kahit may mailigtas man sila, nakakarampot, hindi na nila mapakikinabangan pa. So sabi po dito, sinabi ng makapangyarihang Panginoon, Panginoong Diyos ng mga hukbo, or Lord of Hosts, pakinggan ninyo ang sasabihin ko at sabihin din ninyo ito sa mga lahi ni Jacob. Sa araw na parusahan ko ang mga taga-Israel, dahil sa kanilang mga kasalanan, wawasakin ko ang mga altar sa Bethel. So ito pong altar sa Bethel, no? Way back sa kay Jeroboam pa to mga kapatid. Yung Bethel, altar sa Bethel, ito yung pagan shrines or parang alam niyo yung na-topic niyo ata to, no, Brother Joe? Yung sa Bethel, altar sa Bethel. Nagpatayo ng mga sambahan sa matataas na lugar. Yes, amen. Yung altar of Bethel, pagkakasala ng mga Israelita na sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Yes, amen. So yung altar of Bethel, kung iso-search niyo po iyon, sabi po dito sa susunod na verse, at puputulin ko ang sungay ng mga sulok ng altar. Itong altar of Bethel, ng mga sulok ng altar, at mahuhulog nga ang mga ito sa lupa. So, kung iso-search niyo po yung altar of Bethel, ito may mga sungay. May 4 na sulok. Sulok po siya. Parang sungay. So, puputulin nyo ng Panginoon at talagang mahuhulog sa lupa. Talagang hindi na mapakikinabangan ng mga sumasamba ng mga ito sa Diyos-Diyusan. So, ano nga doon, tama, no? Kasi Jeroboam, yun, no? Yung golden calf. Yan, no? Worship po yung golden calf. Doon po yun, sa altar of Bethel. So, lahat ng yan, kalapastanganan sa Panginoon, wawasakin niya. Kasi isa lamang ang Diyos natin, Hindi para sumamba ka sa ibang Diyos. Diyos-Diyosan lamang. Mga, diba, may tenga, may bibig, may mata. Pero walang buhay. Diyan nga po, no, yung naalala ko kay Elijah. Di ba? Nung challenge niya yung, yung mga Diyos-Diyosan. Yung mga challenge na, no, yung panahon yun ni Jezebel, yung marami siyang mga prophets na sa Baal. Grabe, no? Talagang napahiya po sila doon, no? At talagang pinagpapatay po. Wala pong natira doon sa mga prophets na iyon ng Baal, di ba? So sabi po dito, pinabuhusan niya pa yung mga kahoy ng mga raming tubig. Oo, di ba? Yes. Hindi nyo po talaga pwede. Yes. Hindi nyo po talaga pwede na lapastanganin ng Panginoon sa mga ganyan-ganyan yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kahit nga po dun sa mga plagues. Imagine yun sa Egypt. Ang Egypt po maraming Diyos-Diyusan. Naalala niyo po yung plague sa Egypt, yung pinur out ng Panginoon? Marami po silang Diyos-Diyusan dyan Halimbawa na lamang yung palaka. May Diyos-Diyusan sila sa ganyan. So, bawat plagues, talagang pinapatunayan ng Panginoon na, di ba, na walang kwenta yung mga Diyos-Diyusan nyo. Ako ang Diyos na makapangyarihan. Buhay na Diyos. Ginawa ko ang lahat, pero yung mga Diyos-Diyusan nyo, wala yang halaga, walang kabuluhan,
Walang buhay. Imbento lamang. Sabi nga po ni Apostol Pablo, imbento lamang yan ng mga tao. So sabi po dito, verse 14, ayan, sa araw, nandito na pala tayo sa 15. Wawasakin ko ang kanilang mga bahay na pangtaglamig at ang mga bahay na pangtag-init. Wawasakin ko rin ang kanilang mamahalin at malalaking bahay, sabi ng Panginoon. So, wala daw pong ititira ang Panginoon. Wawasakin niya po yan. Kahit pa yung yung mga bahay po nila, walang matitira sa galit ng Panginoon. So, sabi po dito, pagpatuloy po natin, chapter 4 ng Amos. Yes, Sister Rian, yung 10 plagues. Sabi po dito, Ang Panginoon wawasakin ng mundo natin na walang matitira. Ay, Ate Lynn, yes po. parang umano rin sa akin, yung 10 plagues na parang inano ng Panginoon na yun, yung pinaka nagiging symbolize lang, parang umano sa akin, nagiging symbolization nun, is yung mga Diyos-Diyosan nga nila. Yes, yung mga Diyos-Diyosan nila. Oo, kahit nga dun, di ba, yung palaka, di ba, hindi nga kinaya yun nung mga magicians nila. Ang alam ko sa palaka ba yun o sa gnats, yung gnats sa English, para siyang insect, para siyang basta siya, insect siya, na parang mosquito something. Hindi kinaya ng mga magicians. So wala po talaga, walang obra yan. Yung mga Diyos-Diyosan nila, talagang, tawag dito, pinahiya sila ng Panginoon sa mga ginagawa nila na pagsamba sa Diyos-Diyosan. So sabi po dito, kahit nga po yung yung darkness, yung Egypt, may Diyos-Diyusan sila sa araw, sa liwanag. So dahil dun sa darkness, so wala, napahiya yung Diyos-Diyusan nila. Yung sinasamba nilang Diyos-Diyusan dahil, di ba, darkness yung binigay ng Panginoon. So sabi po dito, pagpatuloy natin, ang hindi pagkatuto ng Israel. Amos chapter 4. Pakinggan ninyo ito, mga babae sa bundok ng Samaria na parang mga pinatabang baka ng Bashan. So, pinatabang baka daw po ng Bashan. Itong mga babaeng ito sa bundok ng Samaria, sabi po dito, ginigipit ninyo ang mga dukha. So, mga mayayaman, mga elite. Talagang inaapi po nila, ino-oppress nila yung mga dukha. Kaya nga katulad nung nabanggit natin kanina, na kahit man lang, di ba, ultimo, isa lamang yung utang na sandalyas, ay talagang ibebenta nila. Ibebenta nila as slave. So, sabi po dito, at inapak-apakan ang mga nangangailangan. Inuutusan pa ninyo ang inyong asawa. Dalhan mo pa kami ng maiinom. Parang nga po talagang pinapataba. Parang pinapataba, matabang ba, tawag dito? Matabang baka ng Bashan. So sabi po dito, yung greed nila, or yung kasamaan nila, pinapataba po sila para sa distraction, pag di sila nagbago. Yan nga po yun, So sabi po dito, sumusumpa ang makapangyarihang Panginoon sa kanyang kabanalan. Tiyak na darating ang araw na kakalad ka rin kayo bilang mga bihag, na tulad ng mga isdang nabingwit. Palalabasin nila kayo sa inyong lungsod sa pamamagitan ng mga siwang ng inyong gumuhong pader, at dadalhin nila kayo sa lupain ng Harmon, sabi ng Panginoon. So dito daw po dadalahin itong mga itong mga walang tigil sa kanilang pag-ooppress sa mga mahihirap, yung pamumuhay nila sa mga sa kayamanan dito sa lupa, 'di ba? Na umiiral po lahat, greed, pride, lahat na. Yan yung oppression. Yan po kasi dito sa Old Testament, mga kapatid, social injustice na inaapi po talaga nila yung mga nakakababa sa kanila. So sabi po dito, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Diba? So nasa Panginoon po, bibigyan niya ng justice yung mga inaapi. So sabi po dito, at dadalhin nila, pumunta kayo sa Bethel, verse 4, at gumawa kayo ng kasalanan, pumunta kayo sa Gilgal, at dagdagan pa ninyo mga ito. Dadalhin ninyo ang inyong mga handog bawat umaga. Dalhin ninyo ang inyong mga ikapo tuwing ikatlong araw. Yan po kasi yung ginagawa nila, Alay sila ng alay, hindi naman nagbabago. Sabi po dito, sige, magsunog kayo ng tinapay na may pampaalsa bilang handog ng pasasalamat. Ipagmalaki ninyo ang mga iyan, pati ang inyong mga handog na kusang loob. Dahil iyan ang gusto ninyong gawin, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Verse 6, ako ang nagpadala sa inyo ng taggutom sa lahat ng inyong mga lungsod at bayan.
Ito po talaga no, na nalalaman po natin. Yung idolatry, yung talagang continuous idolatry ng tao, yung pagsamba nila sa Diyos-Diyusan, ang dadalhin lang sa kanila kahirapan, taggutom, famine. Kita nyo po ito, example to mga kapatid. Kita nyo po sa India. Di ba ang daming Diyos-Diyusan doon? Halos lahat na po ginagawa nilang Diyos-Diyusan. Kita nyo po yung estado ng pamumuhay doon. Di ba? Poverty, famine. Kita niyo po yung estado ng pamumuhay dun. So, yun ang katunayan na binibigyan po talaga ng Panginoon ng salot, ng kahirapan ang mga tao or lugar or bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasi kalapastanganan po talaga sa Kanya yan. Yung ano nga po no, dito nga po, halimbawa sa bansa natin, talagang ginuyugyug ng Panginoon sa earthquake eh. Yung bawat mga lugar na sumisentro sa mga Diyos-Diyusan, sa mga ribu-ribulto. Pero ano ginagawa ng tao? Wala. Parang normal lang sa kanila. Nasasabihin nila, wala yan, climate change lang yan. Sabi nga po dito sa Amos, diba, ito yung earthquake. Nagpadala ang Panginoon ng mega quake. Hindi to basta earthquake ha, mega quake, malakas. Sa panahon ni King Uzziah, na nabanggit nga po ni Zechariah, ayan, sa Zechariah 14:5, na yung mga tao talagang, nag-i-escape mula dun sa earthquake dito sa panahon ni King Uzziah. Etong Amos po kasi sabi dito, 2 years before the earthquake, itong nabigay itong mga mensahe ng Panginoon or warning. Diba mga kapatid? So yun ay presensya, yun ay power ng Panginoon para ang mga tao ay magrepent, magbago, at magbalik loob sa Kanya. Pero anong ginagawa ng tao? Parang wala lang. Mga manhid. Diba? Sige pa rin po sa pagkakasala. Ayan na nga po, no? May darating na pong pagsusunog ang Panginoon. Dito pa lang po, paulit-ulit na pong binibigyan ng awa. Ayan nga po, yung warning, awa na po yan eh. Yung wina-warningan na sila, awa na yan. Pero ayaw nilang makinig. So, bago bumalik ang Panginoon, pag pinur out niya na yung kanyang pagsusunog, diyan na lamang po sila. Magsisisi, magre-regret, iiyak, magmamakaawa. Kung bakit hindi sila nakinig, kung bakit hindi sila nagbago. Nasasabihin nila na totoo nga talaga ang Diyos. Yung ganun ng mga tao, no? Kaya ngayon sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasi nga ayaw nilang magpasakop sa buhay na Diyos. Na kinukonvict sila na magbago. Doon sila sa mga rebulto na hindi nagsasalita, na hindi sila nasasabihan o hindi sila nawawarningan, hindi sila kinukonvict na magbago. Diba? So sabi po dito, verse, asa na tayo? Verse, 7? Or 6? 6 na ba tayo, Brother Charles? So sabi po dito, verse 7, ako rin ang pumigil sa ulan sa loob ng 3 buwan bago dumating ang anihan. Pinauulan ko sa isang bayan, ngunit sa iba ay hindi. Pinauulan ko sa isang bukirin, ngunit sa ibang bukirin ay tigang. So yan nga po, no, yung rain. Yan ay binibigay ng Panginoon para sa mga lupain, para mamukadkad ang kanilang mga pananim at kanilang mapakinabangan. Pero sabi po dito, no, siya ang may control kung saan niya yan ipo-pour out yung rain. Dito sa bahaging ito, tigang. Hindi niya bibigyan ng ulan. Samantalang dito, papaulanan niya. Talagang ang Panginoon ng kontrol. Ang mga tao'y pasuray-suray na naghahanap ng tubig. Palipat-lipat sila sa mga bayan, pero walang makuhang sapat na maiinom. Ngunit hindi pa rin kayo nanunumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. So sa Lamentation nga po mga kapatid, no, sa Jeremiah, na natapik natin, no, nabatid natin doon kung gaano yung naranasan nilang famine at uhaw, mga kapatid. Diba? Na ultimo yung mga katawan ng kanilang mga anak ay nagsihandusayan na lang, nagsimatayan na lang doon sa gutom at uhaw. Na nagawa na nga po nila, nakainin na po, lutuin yung kanilang mga anak para sila ay may makain. At nagawa na nila, di ba? Yan nga po, nagpapaalipin sila sa iba para mabigyan sila ng makakain na tubig. Na dati maganda yung estado ng buhay nila. Sila ay mayayaman. Di ba? Magaganda yung kutis. Di ba? Natin yan mga brothers and sisters. Ang gaganda ng mga kutis nila, malapor sila na. Pero, nung pinur out na ng Panginoon sa panahon nga po ni Jeremiah, yung wrath,
para na po silang uling. Di mo na makilala sa sobrang dudumi na nila. Kasi nga shortage eh, wala nang tubig, wala nang makain, hindi na nila malinis yung kanilang mga katawan. So sabi po dito, binigyan na nga ng Panginoon ng ganitong kalupit na problema, na wrath, na plague salot, pero hindi pa rin nanumbalik. Ganyang katigas sa mga tao. Diba? Umiiyak. Pero alam mo yun, hindi pa rin nanunumbalik sa Panginoon, hindi pa rin nagbabago. Ganyan kasi ang mga tao. Pagka sila ay nandyan sa mga unos na nangyayari sa buhay nila, kunwari may mga, yun nga, may lindol, tatawag sa Panginoon. Pero pagkatapos ng lindol, ay sige na naman pagkakasala. Hindi yun ang gusto ng Panginoon, hindi yun ang tunay na pagsalampalataya sa Kanya. Gusto niya pagsunod. Gusto niya mamuhay ka ng may kabanalan sa Kanyang kalooban ng Kanyang salita. Di ba mga kapatid, yun ang gusto niya. Yung hindi yung pakitang tao lamang. So sabi po dito, sinira ko ng maraming beses ang inyong mga taniman at ubasan sa pamamagitan ng mainit na hangin at ng mga amag. Sinalakay ng mga balang, or yung locust nga po, ang inyong mga puno at ng igos at olibo. Ngunit hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Heto na nga po, no, pinadalhan nga sila ng kung ano-anong salot. Yan, amag o yung molds. Na dito nga sa Old Testament, no, pagka nagkaroon ng amag pa lang, no, kunwari sa bahay, ititreat na nila as unclean, di ba? Kasi hawahan na yan yung molds. Talagang hindi pa rin po sila nagbago. Yan o, binigyan na sila ng mga locust o yung mga balang. Na alam naman po natin na nangunguyog po yan. Kinukuyog po nila, di ba? Pwede silang manguyog ng tao, pwede silang manguyog ng isang lugar, di ba? Mga pananim, mga peste nga po, no? Itong mga balang na ito. So, hindi pa rin po nanumbalik sa Panginoon kahit ganun ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Pinadalhan ko kayo ng mga salot katulad ng mga ipinadala ko sa Ehipto. Ipinapatay ko ang inyong mga binata sa digmaan at ipinabihag ang inyong mga kabayo. Pinuno ko ang inyong mga ilong ng alingasaw ng mga patay. Ito nga po yun eh. Nakahandusay na lamang yung mga patay. Talagang maano mo sa ilong mo, hindi ka nakakasulasok po sa ilong na hindi mo maititiis ang mga amoy sa inyong mga kampo. Ngunit hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Nilipol ko ang iba sa inyo katulad ng ginawa ko sa Sodoma at Gomora. At ang ilan sa inyo na nakaligtas ay parang panggatong na inagaw sa apoy. Ngunit hindi pa rin kayo nanumbalik sa Panginoon. Ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Sa makatuwid, sa ating mga nababatid dito, sa ating mga nababasa, kahit anong gawin ng Panginoon, no, na ibigay na paghihirap sa mga taong ito, hindi pa rin nanunumbalik sa Kanya. Ganon katigas ang tao. Lalong-lalo na sa generation ngayon. Diba? Kahit siguro, ikay maglupasay dyan, ikay magtatambling dyan, nasabihan sila na magbago, wala talaga. Diba? Kasi may free will ang tao. Puso po nila yung magdedesisyon dito. Yan po yung dangerous talaga na napagkaloob ng Panginoon, no? Free will. Na dahil sila may free will din sila na gamitin ito sa masama. Or may free will sila na hindi sumunod. Pero po, nababatid natin, no, yung tunay. Kasi nababasa natin yung salita na alam natin ang kalooban ng Diyos. Na napakahirap sa hell, what more pa sa lake of fire. Mga kapatid. Hindi kasi nila tunay na nalalaman yun eh. Kahit sasabihin nila na okay na lang na mapunta sila doon, hindi nila tunay na nalalaman yung kanilang mga sinasabi. Diba? People are destroyed for lack of wisdom. Ito po, lack of knowledge po talaga mga kapatid. Yan, dyan po madidestroy ang tao eh. Dahil ayaw nga po nila na makinig. Ayaw nilang magbasa. Ayaw po nila na magpasakop sa Panginoon. So sabi po dito, kaya muli kong gagawin ang mga parusang ito sa inyong mga taga-Israel. At dahil gagawin ko ito, humanda kayo sa pagharap sa akin na inyong Diyos. So wala na po kasi. Lahat na po binigay ng Panginoon, no? Lahat na eh. Warning, salot, plagues, poverty, lahat wala na. So, dito na po, wala na pong magagawang Panginoon, kundi talaga sila ay parusahan, mga kapatid. So sabi po dito, ang Diyos ang lumikha
ng mga bundok at ng hangin, at siya rin ang nagpapalipas ng araw para maging gabi. Ipinapaalam niya sa tao ang kanyang mga plano, at siya ang namamahala sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ay Panginoong Diyos ng mga hukbo or Lord of Hosts. So, dito mga kapatid, no, na yan, no, pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Siya ang lumikha ng lahat. Na siya din ang nag-warning sa pamamagitan ng kanyang mga servant, ng kanyang mga lingkod, katulad natin. Na tayo'y nag-warning sa mga tao. Kayo'y magbago na, repent. Parating na ang Panginoon. Siya po ay talagang tutupukin niya itong buong mundong ito na kung saan kayo nakatuon, kung saan kayo nagtatanim ng inyong kayamanan. Makakasama kayo sa pagsusunog, mga kapatid. Na katulad ng mga Israelitang ito, na kahit anong gawin ng Panginoon sa kanila, ay wala na po, matigas na po talaga ang kanilang mga puso at piniling sumuway at magrebelde sa Panginoon. So, dyan po nagtatapos, mga kapatid, ang ating topic, yung Amos. Baka meron kayong gustong i-share or idagdag sa ating na topic, mga kapatid. Ayan. Merong susunod na topic si Sis Angel, mga kapatid, ha? Sa mga willing magstay, magta-topic po si Sis Angel mamaya. So, yun po, mga kapatid. Yes, Brother Daniel? Ay, Sis Ivy? Yung about reading the Bible, may nakita kasi ako dun. Share ko lang, parang out of topic. Pero, sabi kasi, di ba, yung may nakita kasi ako na yung parang, di ba si God is our groom, tayo yung bridegroom. Yes. So, parang yung mapapangasawa umalis muna, tapos yung bride iniwan, tapos habang malayo yung groom, nagpadala siya ng 70-page na letter. Yung letter parang yung Bible. Nandun lahat ng Yes. gusto niya, yung ayaw niya. Tapos, di ba kung ang bride love niya yung groom, dapat basahin niya yung kahit gaano kahaba yung letter. Yes. So tayo, parang yung Bible natin, dapat binabasa natin yung mga lahat ng warning niya, yung gusto niya, yung ayaw niya, para pagbalik niya, alam natin kung yung parang magkakilala na tayo, boss, para sa pagbalik niya, handa mo siyang tanggapin kung anong gusto niya. Yung parang tayo din yun. So, dapat talaga mag-read ng Bible. Kasi para alam natin yung mga do's and don'ts. Para hindi tayo yung parang, ito yung ayaw ko, bakit hindi mo ginawa? O di, wala na, hindi ka napapakasalan. Parang ganun yung, parang meron talaga siyang connected ba? Amen. Oo. Yes, gets po natin yan. No, parang may napanood ako ng ganyan. Ang sabi po doon, kung tunay mo talagang mahal ang Diyos, ay hinahalin tulad nga po yan sa nasabi ni Sis Ivy, na, di ba, ang ating Panginoong Hesus, ang ating bridegroom, tayo ang bride, na relasyon po ito. So, habang wala pa siya, di ba, habang wala pa po yung bridegroom at ikay naiwan bilang bride, at nagpapadala siya ng sulat, ng mensahe. Diba? Kung totoong mahal mo siya, ay babasahin mo ang lahat ng iyon. Yung kanyang mensahe, kasi yun yung way of communication nyo eh. Diba? Kasi siya, wala pa. Wala pa. Diba? So, babasahin mo ng babasahin yun, na malalaman mo lahat-lahat ng gustong sabihin ng Panginoon. Lahat-lahat ng kanyang nararamdaman nandoon. Lahat-lahat ng kanyang, alam mo yun? Lahat ng mga isinulat niya, diba? Nandun po lahat. Pati yung ito pagmamahal niya, doon niya po talagang pinababatid sa kanyang sulat. Diba? Nandun po yung kanyang pagmamahal. So, kung ikaw, mahal mo siya, babasahin mo ang lahat ng yun. Para ma-receive mo ngayon, maunawaan mo ngayon, ang lahat ng gusto niyang sabihin sa'yo. Para pagka nagkita na po kayo, diba mga kapatid, alam mo yung lahat ng mga, diba, yung mga naisip niya, yung nasa isip niya, alam mo yung mga nararamdaman niya, alam mo lahat. Diba? So, sa pagdating ng Panginoon, dahil nalaman natin, na katulad nga po, no, nabasa natin ang lahat ng kanyang sulat, itong Bible, itong kanyang salita, tayo naging handa sa pang-araw-araw, kaya anytime soon na siya ay bumalik,
'Diba? Na ano natin, nabasa natin yung mensahe ng kanyang pagmamahal. Di po ba? So ito yun, love. Love po talaga ito. Itong Bible, itong salita ng Diyos, pagmamahal. Sulat ng pagmamahal po talaga ito. Siya po ito, Panginoong Hesukristo, na kailangan po nating basahin, meditate, night and day, pagbulay-bulayan nyo po. Talagang kailangan tumatak po sa inyo, no? Para po maisa isip, maisa puso, maisa buhay nyo po sa bawat araw ng iyong buhay. Dahil itong salitang ito ay hindi lang basta-basta salita. Ito ay talagang alive, buhay, na magtatama ng iyong pamumuhay habang wala pa siya, na magtutuwid, maglilinis, 'di ba? Yan nga po yung tubig, 'di ba? Tubig ng buhay, naglilinis po ng ating isip, puso, konsensya, alinman po na may mga karumihan pa sa atin, nililinis po sa bawat araw ng ating pagbabasa at pagkain ng ating espiritu. Na nagiging gising po tayo espiritual dahil po tayo ay nalalaman po natin ang lahat ng kalooban niya, ng kanyang salita, tumatatag tayo yung ating faith, na naggising tayo, buhay tayo espiritual, na ang lahat ng ito ay spiritual po talaga ang nangyayari dito sa mundo. 'Di ba? Lahat-lahat po spiritual po talaga. Unseen world po tayo at hindi na po sa physical. Yun nga po, no, from physical Israel, ngayon ay spiritual na po, mga kapatid. Talagang from one stage to another, from being earthly to heavenly. Yun nga na nabanggit ni Sistina yan na topic, nabanggit niyan sa live, na from being sinner to saint, 'di ba? From alin pa? Marami yun, mga kapatid, nabanggit ni Sistina. From sin to unseen, from dark to light, from flesh to spirit, from earthly to, 'di ba? Dito sabi sa una, yung physical Jews, ngayon spiritual Jews. So from one stage to another, kailangan ka munang maano mo muna yung stage na yun, 'di ba? Naranasan natin 'yan dahil tayo ay nasa mundo dati. Dito tayo gumagawa ng kasalanan, pamumuhay sa pagiging makamundo at makalaman, until naging dito na po tayo, mga kapatid, another stage. 'Di ba? Hanggang bumalik ang Panginoon, bibigay niya po yung glory, 'di ba? Yung glorified body, yung holy na po, nakatawan po talaga. Kasi habang nandito pa tayo sa fallen body ay hindi pa talaga itong holy na ito, napapabanal pa lamang po, 'di ba? Sa pang-araw-araw. Pero yung ultimate po na talagang glorified body na holy na po ay sa pagbabalik niya po, mga kapatid. So yun lamang. From amen, brother Jan. From old law dati, 'di ba, sa Old Testament, ngayon new law, yung new na po, natural nyo pong nasusunod sa pang-araw-araw, kahit saan man kayo mapadpad, sa inyong trabaho, sa bahay, sa eskwela, diba, nasusunod nyo Kasi hindi na nga yan bato na kailangan mo pang palaging paalalahanan, hindi, mayroon na nagpapaalala sa'yo, nandyan na yung Holy Spirit hinahatid na sa'yo Yes, amen. Hinahatid na sa'yo na mali yan, hindi yan sa Diyos. Diba, rebuke it. Wag mo yang pakinggan sa kaaway. 'Di ba? Ganun. So, mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon. Dahil tayo po ay hindi niya pinatigas ang ating mga puso, at tayo po ay buong pagpapakumbaba natin siyang sinisik nasik ang kanyang kingdom, at sa pang-araw-araw, palagi pa po, 'di ba? Araw-araw po natin siyang mas kinikilala pa sa kanyang salita, mas lumalago pa po sa karunungan, sa kanyang salita, mga kapatid, di ba? Hindi po kayo titigil. Araw-araw po dapat kayo lumalago sa kanyang karunungan, mga kapatid. Until His return, mga kapatid. So, yun po, no, baka meron pa kayong gustong idagdag. Brother Daniel, habang wala pa. Ay, nito ba si Sis Angel? Sis Angel, hello po. Magta-topic na yata si Angel. Sir Jonathan, magre-request lang ako. Good evening, Rian. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Blessed evening, Ate Angel. Blessed evening, everyone. Charles, Daniel. Sakto, Sis Angel. Tapos na kami sa Nanay inyo. Ali. Sakto. Ate Ivy. Blessed evening po. Tapos na? Yung 3 and 4. Ilang chapter po? 3 and 4. Okay. Blessed evening po, Brother Angel.
Sis Angel, i-announce na ba yung bukas pala yung ano natin? Oo, mas better para alam nila. Oo. Mga kapatid, di ba kahapon ano tayo, may podcast tayo na ano, na segment. Ngayon, hindi na natin siya isasama sa ating Word of God, sa turo, di ba, sa araw, sa ating fellowship. Sa ano na siya, hiwalay na, separate na live na ni Brother Daniel. Siya yung mag-host. So, tomorrow po yung start, mga kapatid. Anong oras, Sister Angel, bukas? Para alam ng ating makapanood sila. 7:30 daw sila mag-uumpisa para 7:30 hanggang 8 worship song. Ang start yata 8 p.m. Yan. So, worship song muna 7:30 and then 8 start nung podcast. MMB tag. MBB ba to? MBB tag. Tama ba? Nakabisado yung ano niya. MBB tag. Saan ko nakuha yung isang M? MBB tag pala siya. Okay, thank you. Sabihin mo lang Charles kung okay na. Pero sakto lang Sister Bless no, yung tapos ng topic mo. Chapter 2 tayo sa sa John, Brother John, Brother Joe. Chapter 2. Tapos sa Psalm 23. Yan, okay na yata si Charles. Ayan, start na po tayo mga kapatid. Ang topic ko po is John chapter 2, ang kasalan sa Kana. Ay, nahulog ang cellphone. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ano man sabihin niya sa inyo." Mga kapatid, dito, nagpunta sila sa kasalan sa Kana na nandoon ang ina ni Jesus na si Maria. Naubusan ang alak. Kaya ang ina ni Jesus po ay nakiusap sa kanya na ang alak ay ubos na. Ito po yung pinakauna-unahang himala na nagawa ng ating Panginoong Jesus nung nagkatawang tao siya. Ang sabi niya dito,
ipaubaya na sa kanya dahil hindi pa daw po ito ang hindi pa daw ito yung tamang oras na para gawin niya kung ano yung dapat. At ang sabi dito, may 6 na banga doon. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga, at pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang mga namamahala at tinikman ito. Ang tubig na naging alak, hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Dito makikita natin kung paano ginawa ng Panginoon ang tubig na naging alak. Ito po yung pinakaunang-unang himala na ginawa ng ating Panginoon. Kaya marami ang taong sa kasalan na yon ang namangha, na nagtaka. At ang sabi po nila dito, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa mga namamahala ng handaan. Dinala nga nila ito at sa namamahala. Tinikman nito ng tubig, naging alak, hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit, verse 10 na ba tayo? Sorry. At sinabi ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri, ngunit huli ninyo inilalabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana, sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Ito po yun, ang unang himala na ginawa ni Jesus. Pero matatandaan po natin, di ba? Nung makilala po ni Pedro o ni Simon ang Panginoong Jesus, yun din po ang pinakaunang-una na himala na ginawa ng ating Panginoon. Yung sa pangingisda nila na inutusan ng Panginoon si Peter na ang lambat ay ihagis sa dagat at doon ay nagkaroon ng maraming isda. Yun po yung unang himala na ginawa ng Panginoong Jesus na ipinakita niya sa kanyang mga disipulo. At dito rin po sa kasalan dito sa Kana, ang pangalawang pagpapakita niya ng himala sa mga kanyang disipulo. Kaya dito na niwala mas lalo ang kanyang mga apostol. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nananatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Pasko ng Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit. Mga kapatid, ito na po yun, nagalit po ang ating Panginoong Jesus. Dahil nga po, ang tirahan o ang sambahan ng Panginoon ay ginawa na parang bentahan ng mga tao. At pinatubayan niyang palabas ang mga nagtitinda. Pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda. Pati na ang mga baka at tupa, isinabog niya ang salapi na mga namamalit ng pera at ipinataob ang kanilang mga mesa. Dito po pinapakita ang galit ng Panginoon
sa mga taong lumapastangan sa simbahan ng Diyos. Dahil nga po, ang sabi ng Panginoon dito, ang tirahan ng Diyos ay hindi bentahan ng mga ninanakaw nila. At ang sabi dito, pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati. Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Diba? Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa inyo, bahay, ang tutupok sa akin. Dahil dito tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templo ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Ito po yung naging parable o palaisipan sa mga Pariseo, sa mga Hudyo, na ang akala nila physical nagigibain yung simbahan o ang tahanan ng Panginoon. At physical din na itatayo ng ating Diyos. Pero ang hindi po nila alam na ang Panginoong Jesus ang pinababatid sa kanila, itatayo niyang muli sa 3 araw ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Which is, tayong mismo na mga tao ang kanyang gagawing templo. Tayo po mismo ang magiging templo na bubuuin ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon po ang magiging bato, yes, ang katawan ng Panginoon po ang magiging bato o haligi ng kanyang templo, which is nasa ating mga puso lamang. At ang sabi po dito, sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan, di ba? Yun nga po yun. Yung templo na tinutukoy ay ang katawan ng Panginoong Jesus na nasa atin ngayon. Ano po ba ito? Ito po yun, yung templo niya o ang churches niya, tayo, na nasa puso natin. Tayo po ang templo ng Diyos na nasa sa atin ang ating Panginoon. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan, kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa nila. 'Di ba? Maraming taong maniniwala kapag ikay nagpapakita ng himala. Pero ang hindi nila alam na dapat mong mas paniwalaan mo yung mga bagay na hindi mo nakikita. Dahil yung mga bagay na hindi po nating nakikita, yun po ay mismong inire-reveal ng Panginoon sa atin. Nire-reveal sa paraan na tayo'y kanyang kakausapin kapag tayo'y nagbabasa ng kanyang salita. Nagre-reveal po siya sa atin. Marami po siya, kahit bawat paulit-ulit po nating ibasahin ang kanyang salita, ang Panginoon ay hindi magsasawa ng mag-reveal ng katotohanan tungkol sa kanyang salita. At ang sabi po dito, verse 24, subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip lahat ng tao. Kaya nga ito po nga yun, alam ng Panginoon ang nilalaman ng puso ng bawat tao. Alam ng Panginoon kung sino tayo. Kaya alam niya kung sino yung mga taong tinawag niya na makakapakinig ng kanyang salita, kung sino yung mga susunod lamang sa kanya. Kaya puso talaga to Puso talaga
ang magmamamayani dito, puso talaga ang tinitignan po ng Panginoon sa atin dito. Ayan, ang bilis natin natapos. Masisingit nga talaga yung psalm. Ayan mga kapatid, saglit lang naman po kasi yung yung 1. Tsaka kwento lang naman din po talaga siya, pero meron po talaga din siyang inilalahad dito ng Panginoon. So, magpunta po tayo sa psalm. Sis Angel, pwede ako maidagdag doon? Sige, go. Sorry, sister. Yung dito sa yung dito sa wedding at Cana, mga kapatid, na magmula, sabi dito, no, pinag-prepare ng Panginoong Hesus ng mga jars, 6 stone waters, jars there for the Jewish rites of purification. So, ibig sabihin, ito ay pang di ba? Pang old law. Panlinis. Para sa ritual purification. Yung mga stone yung sisidlan ng mga tubig na yun yung gagawin ng wine ng Panginoon. Ang pumasok sa akin dito is, from water, ginawa niyang wine. Alam naman po natin ang simbolismo ng wine. Blood. Di po ba? Blood of Lord Jesus Christ. So, from old law, na water, ito nga, stone water for jars, for Jewish mga tradition, mga ritual, old law. To new. Sa blood ng Panginoong Jesucristo, di ba, wine. To wine. So, ibig sabihin, to new. Parang, parang foreshadowing lang siya. No, ang galing, dito pa lamang sa sa miracle na ito ay may malalim na mensahe ang Panginoon. So, yun lamang, Sister Angel, yung ko dito, napansin ko dito sa, the wedding at Cana. Praise God. Thank you, Lord. Sino pa may gustong sabihin bago tayo magsimula sa sa psalm? Daniel, baka may gusto kang Ayan, magpo-proceed na po ba tayo sa psalm? Na makasama natin yung Panginoon upang tayo bigyan niya ng kalakasan, ibalik niya yung kalakasan na kasi hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na mananatili tayo dun sa sitwasyon na magpapabigat sa atin. Hindi niya tayo hahayaan na makaramdam tayo ng ganong hirap, basta ipagkatiwala natin sa Kanya. At Kanyang ibabalik yung kalakasan mo, lalo na po sa ating pananampalataya. Ang Panginoon po ang magbibigay patnubay sa atin sa daan na ating tinatahak ngayon. Dahil alam naman po natin, verse 3 na Charles, verse 3. Dahil alam naman po natin na ang daan papunta sa ating Panginoon ay sadyang makipot. Sadyang napakakipot at napakadami tayong haharapin na pagsubok dito. Pero, lagi po nating tatandaan na sa mga pagsubok na ito, ang lagi nating kasama dito ay ating Panginoon. At lagi nating bibigyan ng parangal, pagpapasalamat ang lahat ng ito sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos Ama. At ang sabi po dito sa verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Ayan mga kapatid, alam niyo po ako, sa totoo lang, noong mga panahon na wala pa ako sa Panginoon, hindi pa ako sa Panginoon, takot po akong mamatay. Takot akong mawala sa mundong ito. Pero nung makilala ko po yung Panginoon, nung makalaman ko ang katotohanan sa salita ng Panginoon, kung ano man po ang mangyari sa akin, kung ako may mawala, hindi na po ako matatakot. Kasi kung bakit? Dahil alam ko na ang Panginoon ay ang makakasama ko. Alam ko
na ang Panginoon ang aagapay sa akin sa oras na ako'y mawala sa mundong ito. 'Di ba? Dahil ang Panginoon lamang po yung magiging tungkod natin. Siya lamang po yung magiging lakas natin. Kaya bakit tayo matatakot? Dahil nga 'di ba ang sabi nga po ng Panginoon, kung ang Panginoon nga po ay muling nabuhay. Lagi po nating pakakatandaan, kapag tayo ay lumalakad sa Panginoon, huwag po tayong matakot na mawala ng buhay sa mundong ito. Kasi hindi po tayo taga rito sa mundong ito. Kung sakaling mangyari man yon, ay isang malaking pagpapasalamat sa Panginoon kasi iuuwi ka na niya eh. Iuuwi ka na niya kung saan ang totoong tirahan mo. Siya ang maggagabay sa'yo papunta sa totoong tirahan natin. Kasi mga ano lang po tayo dito, mga napadaan lang naman po tayo sa mundong ito. At hindi po to ang totoong tirahan natin. At ang sabi po dito, verse 5, yes, to live for Christ, to die is gain. Amen. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko sa aking ulo, langis ang ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Ano yung saro? Ano po yung saro? Para siya, basket ba siya o ano? Ano yung saro? Lalagyan ba siya? O ano? Search ko. Parang timba. Oh. Parang cup yung nandito sa English. Parang, eh, cup. oo. Oh, parang timba. Okay. Lalagyan, cup. Parang lalagyan. 'Di ba? Ang pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ang iyong binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Ang naunawaan ko po dito mga kapatid, pinaghahanda ako ng salo-salo. 'Di ba? Sa kahit anumang pong hirap na nararanasan natin, ang Panginoon ay lagi araw-araw nagbibigay ng provision. Hindi siya nagkukulang sa atin. Ano man yung ating mga pangangailangan, kanyang naririnig ang ating mga panalangin. Ibinibigay niya po, mga kapatid, ang kagustuhan ng bawat isa sa atin. Hindi niya po tayo pinababayaan at hindi po siya nagkukulang sa pagbibigay ng mga biyaya sa atin. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos mo. Langis na nagbibigay gabay, langis na kanyang ina-anoint sa atin na tayo ay kanyang pinili. Na tayo ay kanyang, ang tawag dito, kanyang itinawag upang tayo maglingkod sa kanya. Pinupuno niya po ang bawat timba ng ating mga pangangailangan sa ating buhay. Pinagpapala niya po ng lubos-lubos yung mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya. Yes, hinirang. Tayo ay hinirang ng ating Panginoon. Ayan, verse 6, kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen, di ba? Ang kabutihan at pag-ibig po ng ating Panginoon ay kailanman hindi po yan nagkukulang na kanyang ipinagkakaloob sa atin. O maapaw pa po yung kabutihan at pagmamahal na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Siya'y makakasama ko habang buhay. Makakasama natin ang ating Panginoon habang buhay hanggang siya'y makabalik. Tayo'y kanyang makakasama sa kanyang pagbabalik sa mundong ito at magpakailanman tayo'y ay mananahan
sa tirahan ng ating Diyos. Sino po bang may gusto na makasama ang ating Panginoon at manirahan sa kanyang tahanan? Lahat naman tayo, mga kapatid. Ako'y nasasabik na rin po na makasama ang ating Panginoon. Nasasabik na rin po ako na manirahan, bumalik sa totoong tirahan na kasama ang ating Panginoon. Ayan, mga kapatid, hanggang verse 6 lang naman kasi, Sister Bless. Baka may gusto kang Ikaw din, Daniel. Sige, si Brother Daniel muna. Dahil ikaw ang Ikaw ang naman nagpa-topic. nag-request. Baka may si Baka Lord. may may insight ka dyan. Meron kasi akong dito, tawag dito, i-share lang regarding dyan sa Psalm 23 na yung regarding dito sa sa katulog na ata si Brother Daniel. Nakatulog na. Oo nga pala, Andito po sabi Ay, ayan. nakikinig. Sensya na Ay, nag-pray andyan pa po daw ako. siya. Ay, okay. Ayan, sige, Sister Red Bless. yung Baka may gusto niya. kang sabihin. Signal. Yan. Share ko lang din dito. May napanood kasi ako regarding dito. Na, ang galing. Ang galing talaga. Yes? Psalm 23, Sis Talia, Ay, meron ka ding talaga, notes. Sis Meron Talia, notes may din ako notes dito. ka rin. I-share ko lang. Parang dun din sa Wedding of Cana, may notes din ako kasi parang ko siya. Napanood ko siya na, yun nga, symbolism ng Old Law to New Law. Pero ang pumasok sa akin dito, yung wine, symbolism niya, blood. So, ang galing ng Panginoon, no? Grabe yung no? Yung niya, pagpapahayag niya ng mga ibig sabihin. So, dito habang wala pa si Brother Daniel, yung signal niya kasi medyo red. Dito, ang umano sa akin dito is sa green pastures. 'Di ba parang dito sa kanyang kingdom, mga kapatid, no? Sa kingdom ng Panginoon, nandito na tayo sa green pastures. Nasa magandang katayuan na tayo, huwag na tayong tumalikod, pumunta pa dun sa mga bato-bato. Yung mga bato-bato, dito tayo. Sa green pastures, magpahinga sa presensya ng Panginoon, 'di ba? Sa rest, 'di ba, na Sa kanya binibigay tayo ng magpahinga. Panginoon. Oo. Tapos, yung dito naman, yung notes ko dito, alam ko na matagal na napanood ko, i-share ko na lang din sa inyo, regarding sa still waters. Yung mga tupa po kasi, di ba tayo yung mga tupa? Ang tupa po kasi, yan ay takot sa flowing or running water. So, kailangan niya po ng tagapagpastol na magga-guide po sa kanya sa pagpapainom sa still waters. Yung still lang, yung kalmado lang. Kasi yan siya parang nararatel siya kapag gumagano yung tubig, baka siya, baka matangay siya ng tubig. So, Maanod. kailangan may maanod. magpapastol, di ba, magga-guide sa kanya dun sa kalmadong water para siya ipainumin, di ba? So, nagsisimbolism din sa atin na kailangan natin ng paggabay ng Diyos sa ating mga ginagawa para, 'di ba, para tayo ay hindi mapupunta sa kapahamakan at tayo ay maligtas. So sabi din dito sa yung rod and staff, dalawa kasi 'yon sa isang shepherd. Meron siyang rod, yung parang straight lang, tapos meron din siyang staff, yung pabaliko. Yung pa-curve yung dulo. Alam ko kahoy yun eh. Kahoy ba yun o bakal? Kahoy, oo. Parang yan yung sa tagapagpastol. yung pansusungkit niya. Yung pansusungkit Yun, niya pinangsusungkit pabalik niya doon sa Oo. mga tupa pagpasaway. Dito ka. Tapos Oo. yung rod naman, yung straight, pangpalo niya doon sa mga, yung mga, alam mo na, mga kaaway. Kunwari, yung mga wolves or mga, alam mo yun, mga kaaway. So, symbolism nun, sa atin, tayo pinoprotektahan ng Panginoon mula sa mga kaaway, 'di ba? Yan kay Satan, sa mga demonyo, sa mga evil spirit. At the same time, yung yung staff niya na pa-curve ay gamit din sa atin pag tayo nagkakamali, tayo dinidisiplina, tayo tinatama, hinahatak tayo pabalik sa kalooban niya. Dito ka, medyo na-disalign ka na, dito ka. Dito ka, pasaway ka. Hingatakin kita dito. So tayo magpapatama, tayo magpapadisiplina, mga kapatid. Tayo magpapahatak dun sa staff ng Panginoon, di ba, bilang ating tagapagpastol. Yun lang, mga kapatid. Maraming salamat po. Ayun si Talia, baka meron kang dyan. Makakapagsalita ka pa ba? Ikaw, Brother Daniel. Nagre-red signal. Medyo mahina yung signal ni Brother Daniel.
Meron niyang siyang i-share kasi ano, 'di ba? Siya yung nagpa-topic pero talagang ina-attack yung signal. Mag-ano ka muna, bumaba ka, tapos balik ka na lang, i-restart mo. Oo. Ayos. Brother Daniel, ano muna, para umano yung signal. Baba ka muna para maano mo yung signal mo. Ang ganda no? Ang ganda talaga na to. Itong Psalm 23. Dito pa lang sa unang verse eh. Ay sa unang mga salita dito, di ba? The Lord is my shepherd. I shall not, yung nakalagay dito na I not want, ibig sabihin nun, we shall not lack. Hindi tayo pagkukulangin ng Hindi Panginoon. pagkukulangin ng Panginoon. Yes. Hindi tayo pagkukulangin. Siya yung ating source. Lalo na nandito tayo sa sa kanyang kingdom. Sa kanyang kingdom. Yes, yung sa green pastures dito, sa kanyang kingdom, lahat ipoprovide niya sa iyo, 'di ba? Basta tayo ay huwag Walang mawala ano, sa kanyang Walang kanyang imposible presensya. sa Panginoon sa mga pangangailangan. Yes, maglilingkod tayo, magiging servant tayo, trabahador ng Diyos, no? We are slave of Christ na talagang tapat, martir sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, tapat sa pananampalataya. At yun nga, He leads us to the paths of righteousness. Ito yun. Ito yung nilalakaran natin. Yung kanyang righteousness, mga kapatid. Mm-mm. Ito nga yung dinamit sa atin no? Na damit espiritual, na siyang ating sinusunod, nilalakaran, yung kanyang katuwiran, kanyang kalooban, mga kapatid. Na hindi tayo matatakot sa kahit anumang banta ng, shadow of death. Wala na tayong fear. Wala na. Kasi nandyan ang Panginoon, kasama natin sa pang-araw-araw, na walk natin sa Kanya. Yung comfort, comfort din mga kapatid. Ibigyan niya tayo ng comfort pag tayo ay may pinagdadaanan. Lalo ngayon, marami tayong persecution na nararanasan, even in our family, sa pang-araw-araw nating life, di ba? May mga nagpa-persecute sa atin. Pero, nandyan yung deep joy. Nandyan yung comfort ng Panginoon. Na, alam mo yun, masaya pa rin tayo, nagagalak tayo, hindi tayo naapektuhan, di ba, kahit sa mga ganun. Kasi alam natin na hindi na tayo nagpiplease ng tao. Ang piniplease na natin ay Diyos. Ang Panginoon. So, yes, hindi na magmamatter dito yung sasabihin nila sa atin. Yes. So, yun lang mga kapatid. Maraming Sister salamat. Lynn, Yes po? tapos na po ba? Yes, tapos Yes. na. Tapos na po. Hindi ako nakaabot kasi naubat po yung CP ko kanina. Kaya pala wala ka kanina, hinahanap ka namin. Opo, tapos sister, nandito po ako kila tito ko po. Tapos baka mamaya pa nga po kami uuwi kasi hindi ako makatulog din dito sa ibang bahay. Kaya, Brother Anthony, don't forget to pray before you sleep. Ayan din yan. Baka may So, hello baka- po. Okay na po yung ko. Yung insights ko lang po dyan sa Psalm, may pumasok po sa Psalm 23, may pumasok po ngayon lang, na kaya po dyan tinawag na shepherd yung Panginoon natin. Simula, nag-uumpisa pa lang tayo, tingin niya nga po sa atin mga tupa niya. Once na mag-scattered tayo, lagi niya po tayong inaano, which is yung sinabi po dun sa rod and your staff, they comfort me. Even when, hindi ko siya mapaliwanag ng maayos, pero parang ang umunod po sa akin doon, katulad nga po nung sa pananampalataya natin, nag-uumpisa pa lang tayo, ginagabayan niya tayo. Na parang kahit na, syempre, sa walk natin, pa lang, hindi pa ganun kalalim. So, pinapaano niya pa sa atin lahat, na unawain natin lahat, na kailangan muna natin maranasan lahat. Kaya nga po din sinabi niya doon sa you prepare a table before in the presence of my enemy. So, yun lang naman po yung insights ko. Parang tayo po yung mga tupa na inililid niya po sa righteousness sake. Para ayun nga po sinabi niya dun, for His name's sake. So, yun po, talagang inaano niya sa atin, path of righteousness. Kaya, in everyday, kapag nag-i-scattered tayo, hinahatak niya tayo na wag ka nang lumayo. Oo, yung mga Dito ka na. lordship na. Lordship. Ayun po talaga. Praise God. Amen. Praise God, Brother Daniel. Sir Jonathan? Hindi ka po naririnig. Wala pong boses, Brother Jonathan. Ay, nakamike na rin si Brother Joe ata. Sister Angel, hindi na po ba nagamit yung isang account nyo? Ask ko lang po, or ito na po yung bago na po yung ACC.
Parehas yan, nakaano sa akin. Parehas ko ginagamit yung account. Same niyo po siyang ginagamit. Kaya mo nalilito ako minsan eh. Wag ka malito, parehas. Parehas siya ginagamit. Ayan, Sir Jonathan, wala ka na po bang nais sabihin? Walang ayaw gumana nung kanyang mic. Disconnect mo po, Brother Jo, tapos po i-connect niyo po ulit. Or kaya i-turn off yung mic. Wala daw. Baka low bat. Ayan, Daniel, baka gusto mo baka gusto mo mag-lead ng prayer. So, yuko na po tayo mga kapatid. Rinig po ba? Hello? Rinig. Thank Okay. you. So, yuko na po tayo and pikit na po natin yung ating mga mata. So, Lord, we invite your presence for tonight, Lord Jesus Christ, to guide us and to protect us for our sleep, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na natapos na naman po ng maayos at successful po ang aming fellowship. And Lord God, nawa po yung mga nakarinig po at nakinig po sa amin pong binabahaging salita ninyo, Panginoon, naway sila po ay nagising rin at nagkaroon po ng knowledge upang kayo po ay isik at upang kayo po ay hanapin pa, Panginoon. Nang sila po ay hindi po mismo nakikinig lamang, kundi kayo po ay mismong hanapin nila sa kanilang sarili na merong bukal na puso, Lord, na sila po mismo ang magsik sa inyo na magsik sa bawat araw. And Lord God, maraming salamat po dahil hindi nyo po pinababayaan ng bawat isa sa bawat araw kahit po na marami pong tribulations and trials sa buhay, na kahit po maraming interruptions po na nangyayari, kahit po na may mga famines, tulad na lamang po ng mga kahirapan na nangyayari lalo na po sa bansa namin, Lord. Thank you po kasi hindi niyo po kami pinababayaan and lagi niyo po kami binibigyan ng kasiyahan, ng mga blessings, Lord, sa bawat araw. Kahit po maliit man po ito ang malaki, Lord, lagi po kaming nagkakaroon ng contentment po sa bawat araw. And Lord God, maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinababayaan at lagi niyo po kaming pinatatatag sa inyong presensya, Panginoon, na lagi niyo pong sinasabi sa amin na huwag na kaming tumalikod pa, kundi dito na kami, kung nasan kami ngayon. And Lord, maraming salamat po dahil naipabatid po namin ang inyong kingdom gospel ng maayos, walang pansariling pantaas, kundi kayo lamang pong naitaas namin, Lord, sa live na ito. And Lord God, naway lagi niyo pong patatagin ang aking mga kapatid na tagapagturo at ang aking pong mga kapatid pa na iba na nagtuturo, Lord, ay may hinihingi pong confirmation sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo na po sila ng kasagutan, Lord, katulad po ng ibinigay niyong kasagutan sa akin kanina, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, for answer prayer. And Lord God, ganun din po ay ipagkaloob niyo na po yung kahilingan po at pinapanalangin po ng aking mga kapatid, Panginoon. And Lord, naway ang bawat isa po, ang mga kapatid ko na kasama ko sa bawat araw, patatagin, pasiglahin, palakasin, at lalong-lalo na po ang kanilang pananampalataya ay nag-iinit na nagliliyab, Panginoon. At nawa po, lagi niyo po silang palakasin at harangin po ang mga gawa ng kaaway dahil Lord, never pong mananalo ang kaaway sa inyong kapangyarihan, Panginoon. And Lord God, harangin niyo po ang mga attacks po ng kaaway sa aming mga buhay, lalong-lalo na po sa aming pinansyal at sa aming mga pamilya, Panginoon. And Lord God, kung may mga karamdaman po ang bawat isa, Lord, pagalingin niyo na po ito. In Jesus' name, Lord, they will be healed, Lord. We claim it in Jesus' mighty name. And Lord God, I rebuke the spirit of lust, spirit of doubt, spirit of negativity, spirit of confusion, spirit of python, spirit of the demon skins, Lord.
In the mighty name of Jesus Christ, I rebuke it, I bind it, I cast it out in Jesus' mighty name, Lord. And Lord God, naway gabayan niyo po ang bawat isa sa aming mga pagtulog, lalong-lalo na po ang bawat isa sa amin and ang aming mga pamilya, Lord. I-cover niyo po kami ng inyong blood. Shed by your blood, Lord Jesus Christ, and lalo-lalo na po, Lord, sa aming mga panaginip, Lord, harangin niyo po ang mga kaaway na gusto po kaming hamakin at gusto po kaming at binibigyan po kami ng mga masasamang panaginip, Panginoon. And Lord God, nawa po, protektahan niyo po kami at gabayan ng inyong banal na anghel, Lord, at ng inyong banal na presensya, Panginoon, na kayo po ang aming maging sandigan, lalo-lalo na po sa aming mga pagtulog na kayo pong nakabantay sa amin, Lord God. And Lord Jesus Christ, ang buhay na ito ay hindi po para sa amin, kundi para po sa inyo, Panginoon. And lagi niyo pong linisin ang bawat isa sa bawat araw. And wag niyo pong bibigyan ng at wag niyo pong hahayaan na maging tamad ang bawat isa sa paglilingkod sa inyo, lalong-lalo na sa pagbabasa po ng inyong about us. It's always about Lord. Nawa ang fruit of the Spirit ay aming may isa puso, isip at buhay, Lord. Ang love, ang joy, ang peace, ang patience, ang kindness, ang goodness, ang gentleness, ang faithfulness, and lalong-lalo na po ang self-control, Lord, sa lahat ng bagay na hindi naman po dapat kailangan. So, Lord God, kailangan pong itataas, papupurihan, pasasalamatan, magpasawalang hanggan, Lord. We endure it all tribulations, persecutions na nararanasan namin until the end. Hanggang sa kayo po ay aming makasama na. Hanggang sa aming marinig, your faithful servant, well done, my faithful servant, Lord. And it is written, Lord, na we are the child of God, your saint, Lord Jesus Christ, ang ilaw ng mundong ito. Lord God, kayo lamang pong itataas, papupurihan, pasasalamatan, magpasawalang hanggan sa inyo lamang pong kabutihan, lalong-lalo na po ang biyaya na aming natatanggap sa bawat araw. Lord, bigyan niyo po kami ng puso na kontento at mapagmahal at tunay sa inyo, Panginoon. At obedient sa pagsunod sa inyo, Lord God. And Lord, huwag niyo na pong hahayaan pa na may mahatak pa sa aming mga kapatid, lalo na ang bawat isa sa amin, Lord. And marami pa pong lost sheep ang mailapit sa inyo, Panginoon. And Lord God, kaawaan niyo pa rin po ang mga tao sa mundong ito, Lord. Hipuin niyo pa rin po ang kanilang mga puso at isipan, Lord, at gisingin sa katotohanan na sila po ay magsikrin sa inyo at magrepent at isuko rin ang kanilang mga buhay sa inyo, Lord, nang sila po ay magkaroon at matamasa rin ng buhay na walang hanggan. Panginoon, tinataas ko na po ang panalangin ng bawat isa sa amin. Hindi ko na po papahabain ng panalangin ito, Lord. Nawa gabayan niyo ang bawat isa at bigyan po ng pag-ibig kahit po inuusig sila at kahit na pagsasalita ng masama, pag-ibig lamang at pagmamahal lang ang mumumuhay sa amin, Lord. In your name, Lord Jesus Christ, we pray. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, one God, one body, one baptism. In your name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen, Lord. Amen, Brother Daniel.